proclaim martial law in accordance with the power vested in the President of the institution. Ang tumitinding tensyon noong 1983. Matagal nang nakapailalim ang Pilipinas sa batas militar mula pa noong 1972. Mahigit isang dekada, tiniis ang taong bayan ang katahimikan, takot at pang-aapi. Ang mga pamahayagan ay sininsura, ang mga tinig ng protesta ay pinatahimik, at marami nang nabuhay sa pangambang maaaresto. Ngunit sa kaloob-looban na natiling buhay ang pag-asa. Nang bumalik si Ninoy Aquino, nagdasal ang bayan para sa pagbabago. Ngunit ang kanyang pagpaslang sa paliparan ay tuluyang bumagsak sa pag-asa ng pagsiklab ng galit at tapang ng milyon-milyon. Narinig mo ba ang balita? Pinatay si Nino sa mismo paliparan. Hindi ko akalain na kahit ang gawin. Para bang sinakal ang ating pag-asa. Oo nga, galit na galit ang taong bayan. Hindi na natin kayong manahimik. Kailangan na talagang may magbago. Kung hindi, tuluyan tayong mawawala sa ilalim ng diktadura. Ang pagpaslang ay lubos na ikinagulat ng sambayanan. Ito ang naging mitsa ng pagsiklab ng apoy ng paglaban, gumigising sa mga protesta na lalong lumakas sa bawat araw. Niwala kami kay Cory Aquino, siya ang tunay na pag-asa ng demokrasiya. Hindi siya takot kahit marami siya. Dahil dala niya tiwala at paniniwala na sa bayan ng Pilipino. Sabi ng marami, dinaya ang halalan. Ang resulta ay pabor kay Marcos, pero malinaw na si Cory ang pinili ng bayan. Di na dapat tayo manahimik. The official result declared Marcos the winner, but Nafrel reported Aquino had actually won. The truth was clear and outrage spread like wildfire across the nation. Pagsapit ng Pebrero 24, mahigit 2 milyong Pilipino ang nagtipon sa EDSA. Hindi baril ang panangga, kundi panalangin, awit at tapang. Namangha ang buong mundo sa kanilang ipinapakita. Sa loob ng 4 na araw, hindi natinag ang taong bayan. Pilit na kumapit si Marcos sa kapangyarihan, ngunit ang agos ng demokrasya ay hindi mapipigilan. Lalong lumakas ang mga sigaw, tumindi ang mga panalangin at tapang ng sambayanan ay hindi matitinag. Nitong Pebrero 24, 1986, EDSA, Metro Manila, isang hindi nalilimutang pangyayari ang humungad sa buong mundo. Mahigit 20 milyong ang nag-alsa at nanalangin upang ang Pangulong Marcos ay ibagsak. Ibagsak! 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 Habang patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito sa EDSA, lalong lumakas ang panawagan ng bawat isa. Tama na at patasikin na ang Pangulong Marcos. Sa loob ng 4 na araw, hindi natinag ang taong bayan. Pilit na kumapit si Marcos sa kapangyarihan, ngunit ang agos ng demokrasya ay hindi mapipigilan. Lalong lumakas ang mga sigaw, tumindi ang mga panalangin at tapang ng sambayanan ay hindi matitinag. Noong Pebrero 25, tumakas si Ferdinand Marcos patungo sa Hawaii kasama ang kanyang pamilya. Nang nagwakas ang kanyang 20 taong pamumuno, bumagsak ang diktadora. Sa parehong araw, nanumpa si Corazon Aquino bilang Pangulo. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, Corazon Cuanco Aquino, solemnly swear that I will support Pumasok ang Pilipinas sa isang bagong yugto, ang ika-5 Republika. Pinatunayan ng rebolusyon na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa baril o yaman, kundi sa nagkakaisang kalooban ng sambayanan. Nakakatuwa, bilang Pilipinas ang nagdiriwang kundi buong mundo. Pinakita natin na kaya ng ating bayan na magtagumpay ng mapayapa.
Ma'am, nakita ko sa balita, pati ang mga kabataan sa ibang bansa ay humahanga na rin sa mga katapangan ng mga Pilipino. Sabi nila, inspirasyon daw ito sa kanilang sarili laban sa kapangyarihan. Tama, ang EDSA hindi lang para sa ilang tao. Ito ay tagumpay ng bawat manggagawa, magsasaka at ordinaryong mamamayan na naniwala sa kapangyarihan ng pagkakaisa. Bilang kinatawan ng bansang ito, saludo kami sa inyo. Ang people power ay patunay na ang tunay na lakas ay nasa kamay ng mamamayan. Ang inyong ginawa ay magiging huwaran sa buong mundo. Ang EDSA People Power Revolution ay nananatiling tanglaw ng pag-asa, hindi lamang para sa mga Pilipino kundi para sa buong mundo. Ipinakita nito na ang mapayapang paglaban ay kayang mapatalsik ng tiranya. Paalala rin ito na ang demokrasya ay dapat ipagtanggol at ang karaniwang mamamayan, kapag nagkakaisa, ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Sa kabuuan, ang EDSA People Power Revolution ay hindi lamang isang tagumpay ng nakaraan, kundi isang paalala para sa kasalukuyan at hinaharap. Paalala ito na ang kalayaan ay hindi dapat baliwalain at ang kapangyarihan ng bayan ay laging higit sa kapangyarihan ng iilan.